Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. GMRC 6, Term 1, Week 11. Sariling pagkilala sa mga Pilipinong may mahalagang kontribusyon sa bayan. Mga makabagong bayani ng Pilipinas at kanilang ambag sa lipunan. Pag-aaral at pagsunod sa buhay ng ilang makabagong bayani. Narito ang mga layunin ng ating aralin. Isulat ang tama kung ang sumusunod na mga pangungusap ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitipid ng enerhiya at mali kung hindi. Gumamit ng appliances na kumukonsumo ng mababang enerhiya. Huwag tanggalin ang saksakan ng mga kagamitang dekuryente kung ito ay hindi na ginagamit. Pumili ng wastong ilaw na gagamitin sa loob at labas ng bahay kagaya ng mga LED lights. Gumamit ng ilaw na may mababang wattage, lalo na sa mga lugar na di naman kinakailangan ng masyadong liwanag. Hayaang nakabukas lamang ang mga ilaw kung hindi naman ito ginagamit. Narito ang mga tamang kasagutan. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Paano nakatutulong sa pangangalaga ng kalikasan ang pagtitipid ng enerhiya, lalo na sa pagbawas ng polusyon? Mababawasan ang polusyon kung matitiyak ng mga may-ari ng sasakyan na nasa tamang kondisyon ang mga ito habang ito ay ginagamit. Ano ang maaaring maitulong ng mga negosyo sa pagtitipid ng enerhiya? Pwedeng gumawa ng mga inobasyon ang mga negosyo sa kanilang mga produkto, gaya na lamang ng mga ilaw at appliances na mababa lamang ang konsumo. Paano nakakaapekto sa ating pamumuhay ang matalinong paggamit ng enerhiya? Nakatutulong ang matalinong paggamit ng enerhiya upang ang indoor pollution mula sa mga bagay na ginagamit sa loob ng tahanan, gaya na lamang ng paggamit ng mga dekuryenteng kagamitan tulad ng hair blower, refrigerator at plancha. Ang mga kagamitan na ito ay naglalabas ng carbon na mapanganib sa ating kalusugan. Ang matalinong paggamit ng mga ito ay makatutulong upang magkaroon tayo ng kalidad na pamumuhay dahil mababawasan ang ilang banta sa ating kalusugan. Iguhit sa loob ng kahon ang nais mong maging kapag natapos mo na ang iyong pag-aaral. Pagkatapos ay sagutin ang tanong. Base sa iyong iginuhit, ano ang magiging mahalagang kontribusyon mo sa ating bansa? Narito ang maaaring maging kasagutan. Ang iginuhit ko ay isang sundalo. Bilang isang sundalo, handa akong maglaan ng buhay para sa seguridad ng ating bansa. Piliin ang tamang salita upang makumpleto ang sumusunod na mga pangungusap. Ang mga pagpipilian ay bayan, ipagmalaki, katangian, larangan, matagumpay, bayani, ipagpasalamat, kontribusyon, husay, sipag. Maraming mga makabagong patlang sa panahon ngayon. Ang husay, talino at patlang ay susi sa tagumpay. Dapat kilalanin ang mga Pilipinong may mahalagang patlang sa ating bansa. Ating patlang ang mga makabagong bayani ng ating bayan. Maraming mga Pilipino ang kilala sa iba't ibang patlang. May mga pagkakatulad na patlang ang mga kilalang Pilipino. Dapat nating patlang sa Diyos ang ibinigay sa ating husay. Sila ay naging patlang dahil tinupad nila ang kanilang mga pangarap o plano sa buhay. Dahil sa angking patlang, may mga Pilipinong negosyante ang napalago ang kanilang negosyo. Maaari nating gayahin ang mga kilalang Pilipino na may mahalagang kontribusyon sa ating patlang. Narito ang mga tamang kasagutan.
Bayani, sipag, kontribusyon, ipagmalaki, larangan, katangian, ipagpasalamat, matagumpay, husay, bayan. Kaugnay na paksa bilang isa, mga makabagong bayani ng Pilipinas at kanilang ambag sa lipunan. Sino-sino ang mga kilala niyong mga bayani ng ating bansa? Bakit natin sila maituturing na isang bayani? Ano nga ba ang kahulugan ng pagiging isang bayani? Noong panahon nila Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio at iba pa sa ating kasaysayan ay nakikipaglaban sa mga sumasakop sa ating bansa sa pamamagitan ng pagiging magiting o matapang, hindi lamang sa paggamit ng dahas, gayon din naman sa pamamagitan ng pagsulat. Paano naman natin kaya masasabi sa ating panahon na ang isang tao ay isang bayani? May mga kilala ba kayong matatawag nating bagong bayani ng ating bansa? Ang mga tinagurian nating mga makabagong bayani ay ang mga taong may ambag sa ating lipunan. Sila ay naglilingkod at tumutulong sa mga mamamayan para sa ikabubuti ng ating bayan. Sino-sino nga ba sila? Maituturing nating makabagong bayani ang mga guro, doktor, pulis, sundalo, OFW at iba pa na may malaking tulong sa ating bansa. Paano nga ba sila naging isang bayani? Ang mga guro ay naglalaan ng oras at nagsasakripisyo upang maturuan ang mga kabataan kahit na minsan ay sarili nilang pamilya ay hindi na nila napagtutuunan ng pansin. Malaki rin ang ginagampan ng papel ng mga doktor sa ating bansa, lalo na nang magkaroon ng pandemya. Isa sila sa mga frontliners na tumulong upang masugpo ang COVID-19 at ginawa ang lahat upang magamot ang mga nahawaan ng virus na ito. Nalagay sa alanganin ang kanilang mga buhay upang makatulong at mailigtas ang ating kapwa. Ang mga pulis at sundalo ay di maitatanggi ang kanilang pagiging magiting, handang itaya ang kanilang buhay para sa kapakanan ng nakararami, para sa kaligtasan at kapayapaan ng ating bayan. Handang sumagupa sa mga taong may di magandang hangarin sa kapwa, sa pamahalaan at sa ating bansa. Ang mga OFW o Overseas Filipino Worker o mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa ay maituturing rin nating makabagong bayani. Nagpupunta sila sa ibang bansa upang matulungan ang kanilang pamilya. Tinitiis nila ang malayo at makisalamuha sa bagong kapaligiran para lamang umunlad ang kanilang pamumuhay. Hindi lamang ang kanilang pamilya ang nagtutulungan ng mga OFW, gayon din ang ating ekonomiya. Hindi lamang mga individual ang maituturing nating mga makabagong bayani. Mayroon ring maraming grupo o organisasyon gaya ng Gawad Kalinga. Ang organisasyon na ito ay may layunin na tulungan ang mga mahihirap. Nagtatag rin sila ng mga komunidad para sa mga mahihirap. Tingnan ang larawan ng mga makabagong bayani. Isulat sa tapat nito kung ano ang ambag nila sa ating lipunan. Guro, doktor, sundalo, pulis, at bombero. Narito ang maaaring maging kasagutan. Ang mga guro ay naglalaan ng kanilang oras at nagsasakripisyo upang maturuan ng mga bata at nang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Ang mga doktor ay tumutulong sa mga tao upang mapagaling ang kanilang mga sakit at manatiling malusog. Para sa sundalo, inilalaan ng mga sundalo ang kanilang buhay para sa seguridad ng bansa. Sa pulis naman, kagaya ng mga sundalo, tinataya rin nila ang kanilang buhay upang magkaroon ng kapayapaan ang ating bansa. Bombero, malaki rin ang naitutulong ng mga bombero sa mga mamamayan upang masugpo ang sunog at maging ligtas ang mga tao sa sakunang ito. Sumulat ng isang liham pasasalamat para sa mga makabagong bayani ng ating bansa. Ilagay ang kanilang mga mahalagang ambag sa ating bansa na dapat mong ipagpasalamat.
Kaugnay na paksa bilang dalawa, pag-aaral at pagsunod sa buhay ng ilang makabagong bayani. May mga ilang partikular na makabagong bayani na nakilala sa ating bansa. Halina't kilalanin natin sila. Isa na rito si Efren Peña Florida. Galing siya sa isang mahirap na pamilya. Isa siyang guro at social worker. Itinatag niya ang Dynamic Teen Company na naglalayong mabigyan ng edukasyon ang mga batang lansangan. Nabigyan ng katuparan ito sa pamamagitan ng Kariton Classroom. Ang Kariton ay may mga libro at iba pang kagamitang kailangan sa pag-aaral. Kasama ang mga voluntaryo, tinuruan ni Efren Peña Florida ang mga batang lansangan na bumasa at sumulat. Dahil sa kanyang malasakit at pagtulong sa kabataan, kinilala siya ng CNN bilang Hero of the Year noong 2009. Ang kanyang dedikasyon, kasipagan at malasakit sa kapwa ang ilan sa mga dahilan kung bakit natin siya matatawag na makabagong bayani. Ang kanyang mga itinuturo sa kabataan ay may panghabang buhay na epekto sa kanila. Nabigyan niya ng magandang kinabukasan ang mga kabataan at nahubog upang maging kapaki-pakinabang na miyembro ng ating lipunan. Isa pang matatawag natin na makabagong bayani ay si Randy Halasan. Siya ay isa ring guro. Mula sa kanilang bahay ay bumibiyahe siya ng 2 oras sa bus, 1 oras sa habal-habal, 4 na oras na paglalakad at tumatawid ng 2 ilog upang makarating sa paaralan kung saan siya nagtuturo. Ito ay ang Tegalongan Elementary School sa Davao. Ang kanilang paaralan ay mayroong lamang 2 silid-aralan at walang kuryente. Taong 2007, nang siya ay magturo sa paaralang ito, napagtanto niya na isa sa mga problema roon ay ang kahirapan. Kaya naman, siya ay nakipag-ugnayan agad sa mga magsasaka sa lugar at humingi ng suporta sa mga pribadong organisasyon at ibang sangay ng gobyerno. Kinilala ng Ramon Magsaysay Award Foundation ang kanyang dedikasyon at malasakit sa mga mag-aaral na matigsalug upang magkaroon sila ng magandang buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kanilang pagkakakitaan at edukasyon. Isulat ang hinihinging datos sa bawat hanay. Sa unang column, bayani, Efren Peña Florida, Randy Halasan. Ikalawang column, mahalagang kontribusyon niya sa lipunan, at sa ikatlong column, maaari kong gawin upang tularan siya. Narito ang mga maaaring kasagutan. Tinuruan niya ang mga batang lansangan, magbasa at magsulat sa pamamagitan ng Kariton Classroom. Maaari kong hikayatin ang aking mga kaibigan na maging voluntaryo rin sa mga programang may kaparehong adhikain kay Efren Peña Florida. Randy Halasan, bilang isang guro ay hindi lamang niya tinuruan ang mga matigsalug, ngunit tinuruan niya rin ang bawat pamilya rito na magkaroon ng kanilang hanap buhay. Pwede akong sumama sa mga organisasyon na nagpupunta sa mga tribo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at magbahagi ng tulong sa kanila. Kompletuhin ang semantic web, isulat ang iyong pangalan sa loob ng bilog sa gitna. Ilagay naman sa mga nakapalibot na bilog dito ang mga katangian na dapat mong taglayin upang tularan ang ating mga makabagong bayani. Narito ang maaaring maging kasagutan: madasalin o makajos, mapagmalasakit sa kapwa, matulungin, malikhain sa paggawa ng mga programa upang makatulong. Bakit itinuturing na mga makabagong bayani ang mga guro, pulis, sundalo, doktor at iba pa? Sila ay itinuturing na makabagong bayani dahil sa mga mahalagang ambag nila sa ating lipunan na makakapagpabago sa ating mga mamamayan. Kahit sino ba ay maaaring maging bayani sa panahon natin ngayon? Bakit? Opo, bawat isa sa atin ay maaaring maging bagong bayani. Kahit sino sa atin ay maaaring tumulong at magmalasakit sa ating kapwa.
Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging isang bagong bayani, ano ang pipiliin mo? Bakit ito ang iyong napili? Mahalaga ba na gayahin natin ang katangian ng mga makabagong bayani? Bakit? Opo, mahalaga na gayahin natin ang mga katangian ng mga bagong bayani upang makatulong tayo sa pag-unlad ng ating kapwa Pilipino. Paano mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa mga makabagong bayani ng ating lipunan? Maipapakita ko ang pagpapasalamat sa kanila sa pamamagitan ng pagtulad sa kanilang mga katangian at pagbibigay respeto sa kanila. Ibigay ang iyong refleksyon sa mga sumusunod na salita mula sa ilan sa ating mga makabagong bayani. Ang mga guro ay hindi lamang nagtuturo, pagkus bumubuo ng komunidad. Randy Halasan. Bawat tao ay may taglay na kabayanihan. Suriin ang kaibuturan ng iyong puso. Efren Peña, Florida. Isulat ang tama kung ang mga sumusunod ay nagpapakita ng pagiging isang makabagong bayani at mali kung hindi. Paggawa ng kabutihan sa kapwa, anuman ang iyong sitwasyon. Tumutulong sa pamilya sa kanilang pinansyal at emosyonal na pangangailangan. Maging mabuting halimbawa sa mga taong nakapaligid sa iyo. Pumunta sa ilang mga lugar ng pangkat etniko na nasa kabundukan at pumutol ng puno rito. Sumama sa mga organisasyon na naglalayong tumulong sa mga batang bumasa at sumulat. Magkaroon ng malasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. Pahintuin sa kanilang adhikain ang mga taong nagpapahiram ng aklat o naglalayong matulungan na maitama ang landas ng mga batang lansangan. Sawayin ang iyong kaklase na tinuturo ang magbasa ang kaklase niyong mahinang bumasa. Magbigay ng donasyon sa mga grupo at organisasyon na naglalayong tumulong sa mga kababayan natin na pangkat etniko. Makilahok sa mga samahan na naglalayong mapangalagaan ang ating kalikasan. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa inyong takdang aralin, mag-isip ng isang tao na maituturing mo na makabagong bayani. Isulat ang mga detalye ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkumpleto ng balangkas. Pangalan, kapanganakan, lugar, mga magulang, paaralan sa elementarya, sekundarya, kolehiyo, mahalagang kontribusyon sa bayan.